Yung sa painit na painit. O, dahil nga po nabanggit na natin yung Robin Padilla ho, mga kababayan, dumito muna tayo. Binanatan ni Trillanes si Robin Padilla, yung number 1 senator, mga kababayan. Kapag ka ho nabanggit nyo about yung number 1 senator ho ha, lagi nyong susundan ng pagpapaliwanag. Number 1 senator yang si Robin Padilla kasi nanguna sa boto. Kaya lang inayawan nung sambayan ng Pilipino, inayawan nung mga bumoto sa kanya nung naluklok na, hindi pala marunong maggobyerno. hindi pala marunong ng pagkasenador o maging senador. No, kasi baka sabihin nila, hala, number 1 senator ng Pilipinas si Robin Padilla, tapos ganito makipag-usap, ganito makipagdebate, ganito pinaglalaban-laban yung kanyang mga kagustuhan, yung pagpasa ng bill, tapos siya din ang magsasabi, gusto niyang maipasa yung anti-dynasty, tapos siya din ang magsasabi, okay, ang 3 Duterte sa Senado. O hindi mo alam kung ano talaga eh. Di ba? Shiro Kansaki at M. Suzuki at Maki Chaos Kwan. Ngayon, bistado yung Robin Padilla. Bumabanat dati yan ha, kay dating Senador Trillanes. Ngayon, ano ang sabi ni Trillanes? Sabi niya dito, para sa kaalaman mo, Robin, ilang beses akong nagpatrolya tungkol ito sa West Philippine Sea. Kasi si Robin Padilla ho, mga kababayan, ang ine-ebas niyan, ang sinasabi niyan is idolo niya, si Andres Bonifacio. Hinahangaan niya si Andres Bonifacio, mga kababayan. Robin Padilla, Robin Padilla. Yan ang idol niyang bayani. Kaya nga ho kapag ka nagpupuporma ho sa Senado, kala mo Andres Bonifacio eh. Pero yung puso at utak at sarili, parang hindi Andres Bonifacio. Yung Andres Bonifacio, nakakilala ko na bayani po natin, One Squad Forever. Yung Andres Bonifacio, gulok ang dala, itak lang ang dala. Lumalaban sa mga replay. Sabi doon sa TikTok, may nagko-comment doon sa TikTok, sabi doon, basta Duterte, 30 daw, 30 years malamang, diyan sa Oblo. Sabi, basta DDS, 30. 30 years, diyan sa Oblo. Robin Padilla, pinipilit mo maging Andres Bonifacio. Pero kapag katungkol na sa China, ay hindi po natin kakayanin yan. Kulang po ang ating mga kagamitan. Yung tipo ho bang yung itlog parang hinatak ng paganon, umatras na, ayaw na? Di ba? Pagkausaping China ho, parang isinusuong daw ng ating Pangulo sa digmaan ng ating bayan. Diskarte lang yan. Di ba pambansang nanay survivors? Diskarte lang yan. Tingnan nyo mga kababayan, nakakaporma ba ang China? Nilagyan ng dalawang mas matinding depensa ang Pilipinas. Pinapaalis ng China. Inalis ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Mananatili dyan yan. Ibig sabihin, pumapalag. Hindi yung sumusunod o sunod-sunuran lang kagaya ng dating Pangulo. Di ba? Robin, makinig ka daw kay Antonio Trillanes na dating senador, na ikaw ngayon ay senador. Para sa kaalaman mo, Robin, ilang beses akong nagpatrolya dyan sa West Philippine Sea at nakahuli pa ng Chinese poacher, at surveillance ship noong ako ay nasa Navy, sabi ni dating Senador Trillanes, at nung ako ay nasa Navy pa. Ngayon, habang kayo ng amo mong si Duterte, hindi pala kayo nag-ROTC eh. Sinasabi ng dating Senador Trillanes, habang kayo ng amo mong si Duterte ay kahit ROTC ay hindi nyo naranasan. Puro lang kayo yabang. Akala ho nung Binoy kasi, mga kababayan, yung asta niyang ganun, gaganon-ganon, okay na ho yun. Yung gaganon-ganon sa Senado, okay na ho yun. Abay, hindi ho pwede yun. Bumabayad ang sambayan ng Pilipino ng mga sweldo nila. Tapos, nonong-ganon lang, gaganong-ganon lang sa Senado,
Tapos pagdating ho sa usaping West Philippine Sea, hindi ho natin kakayanin ang China. O baka nabulungan ng dating Pangulong Duterte. China tayo Ganon. O di ba? Baka nabulungan ng dating Pangulong Duterte. Binoy, China tayo Okay, boss. No? Halata naman puntuta ng mga Duterte, si Robin Padilla, mga kababayan. Halatang halata ho. Bakit? Doon nga lang sa Senado Robin Padilla, ang yabang. Akala niya ho talagang papanig sa kanya ang majority ng Pilipino. Ay yabang, nakaganon. Alam mo, boss, kinakausap si General Torre. Alam mo, boss, kung sinabi lang ng boss namin na i-contempt ka, i-contempt kita Nalaman ho ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, na yung desisyon ng isang Robin Padilla ay nanggagaling lang ho doon sa dating Pangulo. Biruin mo ho, nagsenador, tapos sasabihin, alam mo, boss, kung sinabi lang nung boss namin na i-contempt ka, i-contempt na kita. Ano yun? Kahit walang ka-contempt kay General Torre, i-contempt mo kasi sinabi ng dating Pangulo. Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa? Mahina kang senador na ganun. Di ba? Bupuls ka kung ganun. At ang lakas pa ng loob, mga kababayan, na sabihin sa atin, ipangalanda ka sa atin. Sabi ng boss namin, alam mo, kung sinabi lang ng boss namin na i-contempt ka, i-contempt kita At yung hearing na ho na yun, mga boss chief sir, wala naman ho yun Kumbaga, paikot lang ho nila yun sa mga DDS. Pang-uto lang ho nila yun sa mga DDS, mga kababayan. Bakit ko nasabi yan? Na pang-uto lang nila yun sa mga DDS. Kasi mga bossing, pinipilit nila na ipamukha sa mga DDS na yung mga hearing na yon, yung mga bring him home nila, yung 10 senador na ang tawag nila sa sarili nila, Duterte-uten. Duterte-uten. Paulit-ulit, bring him home. Itinatatak nila sa ulo nitong mga DDS na to na maiuuwi ang dating Pangulong Duterte kapag nanalo yung Duterte-uten plus tubol. Sabi nung nag-comment doon noong isang araw. Kasi, Duterte-uten, di ba? 10. Tapos kailangan kayo na daw ang bahala doon sa dalawa. Kung si Amy Marcos o kung sino pa. O si Villar ang iboboto. Pang-uto lang ho nila yan. Mga bossing. Madaming nauuto. Di ba? Yung Amy Marcos naman, ginagamit lang sila nun para manalo sa kandidatura. Yung Amy Marcos naman, hindi mabasa na kapag siya ini-endorso ni Vice Presidente, lalong lumalagapak ang kanyang kandidatura. Di ba? Ito, yung circle ho nitong mga to, mga kababayan. Kasama si Robin Padilla. Yung mga mananalo ho na pro-Duterte, na mga senador ho. Ang nakikita ko dyan, bingi-bingihan na po, bulag na po yung mga yan. Sa mga kung ano po yung pag-uusapan sa hearing, kung ano po yung makikita, anong mga lilitaw doon, kung ano yung mga ebidensya, bulag na po yung mga yan. Dahil nga si Robin Padilla, hindi pa nag-uumpisa. Di ba? Bago magpasko pa yata yun, o kung kailan man, o January pa lang. Mga kababayan, may pasya na siya. Pipigilan ng impeachment. Hindi para sa taong bayan. Para sa mga Duterte. Di po ba? Pangit. Ano po?